Para po sa mga wala pang plano kung paano at saan sasalubungin ang Year of the Wooden Horse, hindi po yan problema dahil sandamakmak ang New Year countdown activities na idaraos po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bukas. Alamin kung saan-saan ang mga yan sa report ni Rida Reyes. Kung ikaw ang papipiliin, saan mo gustuhing abutan ng pagpapalit ng kalendaryo bukas? Ang ilan nating kababayan may kanya-kanya ng plano. Sa simbahan po. Para po ipagpasalamat po lahat ng biyaya. Sa bahay lang po kami nag-celebrate. Gusto namin makakita ng mga artistang talaga, hindi puro sa TV na lang. Pero para sa mga wala pang plano, di rin naman mauubusan sa dami ng mapapasyalang New Year countdown activities. Una dyan ang engrandeng New Year countdown ng Kapuso Network sa Seaside Boulevard sa SM Mall of Asia. Isang fashion musical variety show ang inihanda ng mga Kapuso stars. Kanina, isinetap na nga ang higanting stage na pagdarausan ng concert. Nagre-rehearse na rin ang mga performers. Pagsapit ng hating gabi, naghihintay din ang engrandeng fireworks display. We'll be showcasing acts of kindness shown by foreigners and locals that help unite. It's a good way of celebrating what we have still and what we can build from what happened. Isang gabi ng kantahan naman ang inihanda ng Eastwood City sa Quezon City na pangungunahan ni American Idol Season 11 runner-up Jessica Sanchez. Bukod sa fireworks display, tampok din sa okasyon ang sarili nitong bersyon ng ball drop na gaya ng ginagawa sa New York Times Square sa Amerika. You can expect a lot of like upbeat songs. There's not going to be any like moments where we're just going to like slow down. It's going to be like dancing the whole time. I want to make sure it's fun for like the brand new year. Kanya-kanyang concert naman ang inorganisa ng iba't ibang hotel gaya rito sa Solera Resort and Casino sa Pasay. Pangungunahan naman ng Manila Local Government ang sariling bersyon nito ng New Year Countdown na sa kauna-unahang pagkakataon ay gaganapin sa Divisoria. Bukod sa concert at fireworks display, may premyo rin para sa magwawagi sa Divisoria's Got Talent at Battle of the Bands. Paglilinaw naman ng Manila Tourism Office, galing sa mga tulong ang pinanggasto sa event at hindi sa pondo ng city government. Tinitiyak din nilang maging organisadong event dahil bukod sa may 1,000 pulis na idineploy, pansamanta rin munang ipatatanggal ang mga ambulant vendors sa paligid ng Divisoria. So we're trying to showcase na malapit talaga sa masa. Di rin syempre magpapahuli ang Rizal Park sa Maynila na nakahanda na rin sa dagsa ng mga mamamasyal. Bukod sa kanilang mini carnival, tampok atraksyon din ang ipinagmamalaki nilang musical dancing fountain at syempre ang bantayog ng pambansang bayani. May concert at fireworks display din pagkatapos ng countdown. In-encourage natin yung ating mga kabayan na instead na bumili ng mga paputok or anything, punta na lang sila dito sa Rizal Park, libre naman. Aside from the fireworks display, meron tayong concert na pwede nilang ma-enjoy. Rida Reyes, GMA News.